Hello, good morning! Ako nga pala si Chris. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang business ng GPRS o si Global Pinoy Remittance and Services. Ang GPRS po ay isang franchising na ang dinadala ay loading, ticketing, remittance, bills payment, pawn shop, and money changer. So, i-compare po natin si GPRS sa mga traditional. Si remittance franchise po ay umaabot sa 1.5 million. Bills payment franchise is about 0.5 million. Ticketing bond per airlines is about 0.5 million. Loading central is about 0.5 million. O total po niyan is 4.5 million pag pinagsama-sama yung apat na services. While in GPRS, meron na po tayong remittance, bills payment, ticketing, loading, plus yung dalawang bago na si pawn shop and money changer. Ang halaga lang po niyan is 1.2 million pesos. Napakamura po. But the question is, hindi lahat merong 1.2 million. Kaya nilabas po natin si loading, ticketing, remittance, bills payment, online shopping, and hotel booking kay UPS or tinatawag nating Unified Product and Services. Sino naman si Unified Product and Services? O si UPS? UPS is a marketing arm of GPRS. Siya ang mahawak sa networking o sa multi-level marketing. So, launched in September 2009, GPRS Global Pinoy Remittance and Services is the company engaged in remittance and consumer services. Meron po tayong permit o registered tayo sa Security Exchange Commission at sa Bangko Sentral. Bakit meron po tayo sa Bangko Sentral? Dahil requirements po yan sa mga may mga remittance. Meron po tayong sariling IT system o IT company na nagsusupport sa ating IT system. Company vision is to be one of the leading remittance company in the country in terms of number of satisfied customers served and number of outlets nationwide. To affiliate GPRS partners locally and globally. To reach out all Filipinos abroad and in Philippines at marami pa pong iba. So let me explain yung Filipinos sa abroad at kung gaano kalaki yung remittance. Bakit po? Kasi related yung business natin sa mga to. There are 4 million immigrants, 3.9 million overseas worker, and 0.65 million tourists and business abroad na mga Filipino. So it's about 8.5 to 9 million including the registered and non-registered Filipinos sa abroad. So ang remittance in 2003 is only 7.5 billion US dollar. Tumaas po siya hanggang 20 billion US dollar in 2011. Sa number naman ng mga Pilipinong nag-travel, let's have an example from Philippines to Singapore. In 2000, there are 2 airlines and 4 flights per day. Yan ay si PAL at si Singapore Airlines. In 2011, 7 airlines na po and 20 flights per day. Kasama na dyan si Air, Jetstar, Airpil, Cebu Pacific, and Tiger Airways. So, ganun kadami at ganun bilis yung pagdami ng tourism o yung nag-travel between Singapore and Philippines. At the same time, yung amount ng tinaas ng remittance ay almost nag-3 times in just 7 or 8 years. So, sa Philippine media trend naman, the number of mobile users in Philippines is 92.2 million. That is 80% of the total population. Philippines is the number 1 or the SMS capital of the world. 29.7 million ang laging naka-online. 23.4 million ang gumagamit ng Facebook. And we are number 7 globally and number 3 in Asia. So, ganun kadami yung gumagamit ng internet sa atin at mobiles as of today.
At pumapasok na rin po si e-commerce sa business in internet. So, nandiyan po si online shopping and online merchandise store. Meron po tayong sariling Visa card or ATM. So, pwede po nating withdrawin yung pera natin sa loob ng ating Visa card o ATM nationwide as long meron po siyang BankNet or Megalink. At the same time, debit card din po siya at pwede po nating gamitin international sa 27 million more locations worldwide. Okay, ito po yung ating Visa card at as long yung ATM sa international ay may plus sign, ibig sabihin pwede po tayo mag-withdraw international. So our GPRS pickup through others are GCash and Smart Padala. So as long yung mga branches sa Pilipinas na may Globe GCash or GCash payout, pwede po tayong kumuha ng remittance. So we have 18,000 payouts outlets and partners in Philippines. So isa na rito si Tambunting Pawn Shop at si Villarica Pawn Shop. So lahat pong listahan ay makukuha po natin dito sa http://gcash.globe.com.phremit paano maghanap at PHP. So, ito po yung listahan ng mga banks natin sa Pilipinas na pwede tayo mag-remit. Almost all banks, big banks at saka mga banks sa province ay nandito na rin po. Okay, we have two types of packages. We have the global package. May kasama siyang Visa card, dalawa. 65 retailers card. Unified loading system. Includes online loading, remittance, ticketing, domestic and international, bills payment, and online shopping. Plus, may online hotel and resort booking pa. Right, sa halagang 14,998 pesos only. Next, we have dealer package. So, may kasama siyang Visa card na isa, 40 retailers card, unified loading system, includes online loading, remittance, ticketing, domestic lang po, at bills payment. Sa halagang 7,998 pesos only. We have 11 ways to earn. First, retailing or retail profit. Kikita po tayo from 12% to 13% every load wallet sold. For example, naglo-load po tayo kay Smart, kay Globe, kay Sun ng tig 500 per day. Kikita po tayo ng how much? It's about 500 or 5,400 per month. Next is the retailer's cards commission. So, meron po tayong kasamang 65 cards pag global package ang kinuha natin at meron po tayong 40 cards pag dealer's package ang kinuha po natin. Pag naubos po yan, pwede po tayong bumili. Ang halaga po ng card is 300 pag binenta natin, pero pag member na po tayo, 50% discount po tayo. So, ibig sabihin, ang bili lang po natin yan is only 150 pesos per card. Binenta po natin ng 300, may kita po tayong 150 pesos per card. Next, ano po naman yung gamit ng retailer's card? Ang traditional retailers po, kailangan po natin ng tatlong cellphones. Kailangan po natin ng tatlong SIM cards at kailangan po natin ng tatlong load wallets. So, total investment po niyan is about 4,200 pesos. Sa GPRS po, ito ang pinaka-unique at naiiba kumpara sa traditional. So, you can use your existing cellphone and SIM card. Hindi mo na kailangan bumili ng additional cellphone at
or extra SIM card. Load up all networks by using one load wallet. Includes online loading, personal inventory system, personal website, at ang kita po nila dyan is 11%. So, pwede rin po tayo mag-load sa tatlong network. Sa Smart, sa Sun, at sa Globe. Plus, pwede po tayo magbenta ng mga cards, mga game cards, mga internet cards, at pwede rin po tayo magbenta sa PLDT, yung mga prepaid cards, like IDD, prepaid landline, at marami pang iba. Kasama po dyan ang Sky Cable. So, sa halagang investment mo is only 300 pesos. Wow! So, meron po tayong tinatawag na overrides commission. Siyempre, kung may retailers ka, dapat may dealer ka. Kung sa traditional, kung meron kang retailers, meron kang load central. Pag nag-join ka as a global or dealer package, you consider as a load central. So, kailangan po natin mag-load sa mga retailers natin. Ang kikitain po natin sa load wallets natin to retailers load wallet is how much? 2%. Sa traditional po naman, ang kikita po tayo ng about 2.5% kada karga natin sa mga traditional. So if you have more retailers worldwide, no, you have more 2%. So malaking malaki. You just imagine po, if you have 100 retailers, at kumakarga po sila ng 1,000 per day, 2% of 1,000 is 20 pesos, times 100, that is 2,000 pesos. Times 30 days, that is how much? That is 60,000 pesos per month. Wow, grabe. Next, remittance po naman tayo. Okay? Meron po tayong remittance from GPRS to GPRS. So, we have 600 outlets sa Pilipinas na pwede natin kunin yung padala. Okay, if you are member or if you have dealer account or global account, pwede ka po mag-remit sa GPRS. So, ang system charge po natin is only 60 pesos per transaction. At kung gusto mo naman na gawing business, so pwede kang mag-charge ng additional on top of the system charge. Let's say, ang charge mo is 50 pesos at meron kang 10 transaction per day, kikita ka ng 15,000 a month, which is not bad. Okay, next is a remittance credit to banks. So, meron po tayong about 30 banks na kasama ngayon dito na pwede nating padalhan from GPRS account to banks. No? Ang service charge po natin is only 60 pesos plus yung bank charge na 100 pesos except BPI. Ang BPI po is 110 per transaction. Okay? Ang maximum charge remittance po natin is 50,000 per transaction. And let's say, mag-charge po tayo ng additional 50 pesos per transaction on top of the system charge, kikita po tayo ng about 15,000 per month. Next, we have another one, issue na tawag nating Visa card o GPRS to Visa card, GCash o Smart Padala. So, pwede rin po tayo magpadala sa kanila. At ang kagandahan dito po, 1 minute lang as long meron silang ATM. Mamaya-maya po, papasok na po sa kanilang ATM yung ating transactions na remittance from GPRS to GPRS Visa card or GCash and Smart Padala. So, let's say, mag-charge din po tayo ng 50 pesos per transaction on top of the service charge. Kikita rin po tayo ng about 15,000 per month. So, yung mga cellphones sa GCash o yung cellphone na Globe na wala o hindi pa nakaregister sa GCash, pwede rin po natin siyang padalhan through GCash Remit. At pwede po nilang pick upin sa 18,000 outlets nationwide sa Pilipinas. So, meron po tayong ticketing. So, we have international ticketing which is available sa global package. No? Kikita po sila ng about 750 pesos to 1,000 to
per ticket. So, pwede po tayong bumili sa Singapore Airlines, sa mga local airlines like Cebu Pacific and Philippine Airlines, sa Jetstar, sa Tiger, sa ANA, o sa American Airlines. At marami pa pong kasama rito na airline. So, next we have ticketing also domestic. So, kikita po tayo ng about 150 to 300 pesos per ticket. So, yung 5 airlines yan kasama. No, kasama yung Sea Air, Sis Air, PAL, Airpil, and Cebu Pacific. So, we have bills payment also. No? So, we have 95 companies or facilities na pwede nating bayaran, including the credit card, insurance, school tuition fee, Meralco, tubig, Sky Cable, at marami pong iba. So, let's say, mag-charge po tayo ng additional 10 pesos, additional o extra on top of the service charge o system charge na 10 pesos. Kikita po tayo ng about 4,000 kung meron po tayong transaction na 100. Okay? So, next, ito yung total services natin based on our examples. No? Sa load central, kikita po tayo, o sa load retailing, kikita po tayo ng 5,004. Sa load overrides, kikita po tayo ng 12,000. Sa remittance, GPRS to GPRS, remittance to GPRS others, remittance to Smart and Globe, 15,000 each. International ticketing is 20,000, domestic 6,000, and the bills payment is 4,000. On total of 92,400 pesos per month. Wow, grabe. So, meron po tayong tinatawag na networking. Ito yung mga kikitain natin o possibilities na pwede natin kitain sa networking. First, direct referral. Okay? Ito ang kagandahan dito. Kasi pag nag-invite ka, may kikitain ka o may pupunta sa iyong pera. Unlike pag nanood ka ng sine, pag nagustuhan mo yung sine at nag-invite ka, ni libreng passes, wala kang makukuha. Dito, pag in-invite mo yung friend mo at nagustuhan nila yung business, may makukuha kang magkano? 1,000 kung global package ka at ang pumasok sa iyo is global. Okay? So, every referral na pumasok sa yung global, meron kang 1,000. At pag pumasok naman sa iyo is dealer, meron kang 600 pesos. So, the more friends or the more referral you have, of course, mas marami kang 600 or 1,000 pesos. So, meron po tayong natawag na incentive o direct referral for dealers. So, sa dealer naman po, limited lang po siya for 600 maximum kahit ang pumasok sa kanya is global. So, napaka-importante po yung position. So, hanggat maaga pa, mag-decide po tayo kung dealer o global yung ating pipiliin. No? Sayang din naman kung mga global yung pumapasok sa iyo at dealer ka lang. So, all 600 ang makakuha mo. Next, we have indirect referral. Pag global ka at global ang pumasok, you have 60 pesos. Okay? This is the invite of your invite. No? Indirect. Tapos, pag ang pumasok naman is dealer lang, meron kang makukuhang 40 pesos. Okay lang yan. Ikaw meron namang 1,000 na pumasok, that is 4,000. O 40,000. So, next, meron tayong natawag na indirect referral incentive for dealers. So, if you are dealers, kahit ang pumasok dyan po is mga global, so 40 lang din po ang makuha natin.
So next, pairing. Ito yung maganda. No, let's say you are global and you have left and right. May pumasok na global sa left, may pumasok na global sa right. You have pairing of 1,005. Grabe, malaki yan. So let's say, sa kaibigan mong global, meron siyang isang nakuhang dealer at meron siyang isang global. Ang makukuha lang po niya ngayon is only 1,000 kasi ang points ni dealer is only 1,000. And the remaining points in global will be carry over to the next day or next following day. Okay, next, si kaibigan sa right na global, may pumasok sa kanyang global at may pumasok naman sa kanyang global, meron siyang makukuhang 1,005. Pero magkano ang makukuha mo? Is 2,005. Okay? Kasi ang pumasok sa kabilang points is 2,005 at ang pumasok sa kabilang points is 3,000. So, 2,005 lang ang mahikling po natin sa pairing bonus. Okay, let's compare the global package and dealer package. So, for example, you're a global at meron kang team na malaki sa left and right. For example, you have 1,000 global members sa left times 1,500 points. Ganon din sa right, you have 1,000 global members times 1,500 points. Ang pairing bonus mo dapat is 1.5 million pesos. Ganon kalaki. But, if you are only a dealer package, so hindi mo makukuha ng buo yung 1.5 million. Instead, ang makukuha mo lang is only 1 million pesos. So, magkano ang nawala mo? 0.5 million. Parang nagtapon ka ng kalahating milyon. So, anong gagawin mo? Mag-upgrade ka na to global package. Meron po tayong tinatawag na safety net. No, yung global, meron po siyang maximum pairing points per day na 90,000 or equivalent yan sa 90,000 pesos. At sa dealer naman, meron siyang 60,000 points pairing per day or equivalent yan sa 60,000 pesos per day. So, ito para maprotektahan po natin yung business natin. Yung sobra pong points, tapo na po yun. So, may tinatawag po pa tayong uni-level bonus. So, lahat na bumibili ng ticket under your group, meron po tayong makukuhang 10 pesos sa domestic at may makukuha po tayong 25 pesos sa international. Sa remittance naman po, meron po tayong makukuha na piso at sa bills payment, may makukuha rin tayong piso. Ito yung summary po for domestic. Kung meron kang member na tigdadalawa, it's member. At ang kita ay 10 at nagkakaroon siya ng 10 transaction per month. Ito yung total na kikitain natin in 1 month. 204 o 204,600 pesos. Sa international naman po, kung meron po tayong transaction na 5 per month, aabot po tayo sa 255,750 pesos. At meron din po tayong sa remittance, let's say meron po tayong 100 transaction per month, every member. So, aabot po yan ng 204,600. Meron po tayong tinatawag ding unilevel sa bills payment. So, aabot din po yan ng 6,138 kung meron po tayong transaction na 3 every month. Ito yung maganda kasi hindi mo yan mapipigilan ng mga taong magbayad ng bills, mag-remit. So, ito yung tinatawag ring residual income. So, habang nagbabayad sila, habang nagpapadala sila, may perang papasok sa atin. So, meron din po tayong tinatawag na franchise agent fee. So, kada transaction po natin o pag nakapag-close tayo ng franchise, meron po tayong makakuhang 75,000 per franchise. For example, meron kang nakuhang 6. So, meron kang 75,000 dyan, 75,000 again, another 75,000, another 75,000, and 75,000 pesos. Wow! Sarap! So, ito yung mga example po natin ng transactions. Ito yung ginawa ko sa Metrobank, sa BPI, sa BDO, at sa GCash Remit.
Ay, ito po yung GPRS UCPV Mega-Link Agreement on our permits. Meron po tayo sa SEC at meron po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po nagtatapos yung aking presentation. Marami pong salamat. I hope you enjoy. God bless.